Kasaysayan ng Negros Occidental sa panahon ng mga Espanyol. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang Negros ay tinitirhan na ng mga katutubong ati or aita at mga Malayan. May sariling pamahalaan, kalakalan at kultura ang mga sinaunang pamayanan. Pagdating ng mga Espanyol, 1565. Noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at unti-unting napasailalim sa Espanya ang mga karatig isla, kabilang ang Negros. Sa simula, ang Negros ay pinamahalaan mula sa Iloilo at kalaunan ay isinailalim sa Cebu. Christianization at reduction. Dumating ang mga misyonerong Espanyol, lalo na ang mga Agustino, upang ipalaganap ang Kristyanismo. Isinagawa ang reduction kung saan pinagsama-sama ang mga tao sa sentrong bayan o poblasyon para mas madali silang pamahalaan at turuan ng relihiyon. Maraming simbahan at bayan ang naitatag sa panahong ito. Pag-unlad ng asukal. Noong ika-19 na siglo, naging sentro ang Negros Occidental ng industriya ng asukal. Dumami ang hasyenda at umunlad ang kalakalan. Dahil dito, tinawag ang lalawigan na Sugar Bowl of the Philippines. Ngunit nagdulot din ito ng malaking agwat sa yaman ng mayayamang hasyendero at mahihirap na magsasaka. Paghahati ng Negros noong 1890. Noong January 1, 1890, hinati ng pamahalaang Espanyol ang isla ng Negros sa Negros Occidental sa kanluran. Ang kabisira ay ang Bacolod, Negros Oriental sa silangan, at ang kabisira nito ay ang Dumaguete. Revolusyon laban sa Espanya noong 1898. Noong November 5, 1898, naganap ang Revolusyon ng Negros. Pinamumunuan ni na Anicito Lacson at Juan Araneta. Napalayas ang mga Espanyol sa Negros Occidental. Itinatag ang Republika ng Negros na panandaliang namahala sa lalawigan. So, sa panahon ng Espanyol, ang Negros Occidental ay nakaranas ng Kristyanisasyon at kolonyal na pamamahala. Umusbong bilang sentro ng industriya ng asukal. Naging aktibong bahagi ng revolusyon laban sa Espanya.